Capricorn, excuse me. Sun, Moon, Rising, Venus Signs, Cross Watchers. Ito po yung reading nyo, December 8 to 14. Pero, timeless reading naman po kasi ito kahit after nung mga petsa na nabanggit ko. Maraming salamat Capricorn sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Grateful po ako. Malaking tulong yung inyong mga like, shares, comments. Mga hindi nag-i-skip ng mga commercial sa videos ko. Yung mga nagpapadala ng super thanks at saka stars. Pati na rin yung mga nag-avail ng subscription membership. At yung mga nag-like, follow, or subscribe. Private reading, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Make sure na pina-follow ninyo yung aking official FB page kasi meron pong mga gumagaya sa page ko. Palatandaan na hindi yun yung legit. Pag merong nag-chat sa inyo or may nag-add friend, hindi ako yun. Okay? Never ko po kasi ginawa yun. So, dun mo malalaman yung fake or impostor. Okay? Oy, may bloom card. Mukhang blooming ka. Capricorn na. Oh. Blooming. Anong blooming sa'yo? Baka magiging blooming sa'yo yung career mo o baka ikaw mismo may glow up or magbo-bloom yung connection. Ang ganda ah. Blooming ka, literal, kasi may self-love, bloom, growth. Tapos rebirth. Nakikita ko dito magandang transformation para sa iyo, Capricorn. Parang meron kang something na na-capture dito, oh. May captured. Ano kaya to? Mukhang may may machichempuan ka or mahuhuli ka dito. Positive to feel ko, positive. O baka may mabibighani sa'yo kasi blooming ka nga. Oh. Baka maka-attract ka ng admirer kasi may bouquet dyan. Oh. O baka yung ito specific sa single. Kasi nakita ko dito may self-love So pwedeng iba, kaya ka blooming kasi wala kang stress. Nakafocus ka sa sarili mo. Pwedeng walang nangungonsumi sa yung jowa. Free ka, di ba? Free ka as in available or stress-free kasi nga walang jowa na sakit ng ulo kaya ikaw ay may glow up, ikaw ay blooming. Possible na may ma-attract ka dito, ha? Rebirth, ito yung transformation na sinasabi ko. Okay, pwedeng dadaan ka sa transformation or may mga binabago ka sa sarili mo. Capricorn, may improve ka pa. Yan. So, yun nakita ko may room pa for improvement, expansion kasi may growth card ka. Whether sa career mo yan, sa sarili mo. Love life mo, pwedeng energy mo, yung energy ni person ito. Oh, your independence is sexy. Yun ang sinasabi ko, di ba? Mukhang may mabibighani nga talaga sa'yo. May makakapture ka ditong puso. Or attention, Capricorn. Pero nakikita ko nga, na-attract sa'yo to. Kasi unang-una, hindi ka pa taken. Mukhang available ka. At nag-glow ka. Nag-blooming ka. Kasi nga walang, alam mo yun, wala kang konsumisyon So, itong person na to na-attract sa'yo. Na-attract siya sa pagiging independent. Independent. Nakita akong post. Tawa ko ng tawa yung independent woman. Oh, ano man ang gender mo. I'm focused on healing myself. Okay. Okay, itong person na to pwedeng nasa healing period din siya. Ewan ko kung ikaw din. Pero mukhang ikaw lagpas ka na dun kasi nagkaroon ka na ng transformation, naging blooming ka na. So, pwedeng ito hindi pa to totally naka-get over sa ex niya, sa past niya. Or hindi ko alam kung ikaw yung ex niya.
O, kasi parang na-attract siya sa'yo pero parang hindi pa siya ano eh. Hindi pa siya naka-get over. I spy on your social media daw. O yan, pwedeng kilala mo pero pwede rin kasing bagong person. Sinusubaybayan ka niya sa iyong socials. Capricorn. Stalker energy. Curious siguro or yun na nga kasi siguro na-attract siya sa'yo. Pusunada ka. I really want to kiss you. So may balak itong person na to sa'yo. Whether past person to or bagong person. Merong pahiwatig. Oo. Tignan pa natin yung iyong mga shadow cards, Capricorn. Shadow cards, ito yung dark side or yung mga hidden, unhealed energies. Pagdating sa sarili mo, sa relationship or sa sitwasyon. Okay? Depende kung ano yung nagre-relate sa iyo, Capricorn. Yan natin, ano ba itong mga dapat na harapin na mga shadows. Unang-una may envy. Insecurity yan eh. Kung sino man tong pwedeng may mga ganyan ka, meron ka pang insecurity sa katawan mo. Nakakaranas ka ba ng parang naiinggit ka? Ayan na nga, kakasabi ko lang, envy, insecurity. So, whether ikaw ito yung shadows mo, o shadow nung person na kadil mo, or ito yung magiging shadow nung situation na kakaharapin mo. Pwedeng ganun. May envy, may insecurity, control, okay, pride. Manipulative energy to kasi insecure eh. Para lang masatisfy yung insecurity nitong tao na to, whether ikaw yan o yung taong nakakadil mo. Gagawin niya lahat ng diskarte niya para ma-manipulate ka or para ma-manipulate yung situation para lang mapunan yung mga insecurities na itong tao na to. This person will try to control you kung yung person yun na nakakadil mo. Alam mo yun, yung nakaka-suffocate ba? Nakaka-suffocate na situation or relationship. Kasi nga may mga insecurities yung isa dito sa connection na to. Whether ikaw o yung taong kakonek mo. At meron ding pride, no? Hindi lang insecure, hindi lang inggitera, ma-pride din. So, ang daming issues. Daming issues dito sa situation na to na kailangang may pagka-vain. May pagka-vain pero may insecurity pa rin, no? Sa kabila ng pagiging vain insecure pa rin tong tao na to. Unsure, kasi insecure pwedeng unsure or insecure. Possessive. Possessive, controlling, manipulative energies. Yan yung meron dito. Yan yung mga issues na pwede mong kaharapin dito sa iyong situation or dito sa kakonect mo. Tignan pa natin yung tarot cards mo, Capricorn. Queen of Wands, Leo energy. Tapos meron ka ring Libra energy. Aries. Aquarius, saka sa bottom ng deck mo, meron kang Virgo.
So, nakita ko dito ng ng couple. Mag-partner. Okay, wow. Parang power couple ito. Isang Libra or isang Leo na couple. Napaka-charming nung isa dito. Oh. So, nakikita ko nga, na-charm mo tong person na to. Attracted talaga siya sa'yo. Andun yung gumagana yung sex appeal mo dito sa person na to. This person finds you sexy, irresistible. Natutukso siya sa'yo eh. Oo. Lalo siyang, nakikurious. Dahil sa pagiging mo daw, independent mo. Carefree, independent person. Okay. So, ito ay mga signals. Pwedeng may magpadala ng mga senyales itong person na to. Okay, meron ditong person na may pagka-vain talaga. May sinasabi dito na pagiging Japorms. Magaling magdala ng sarili, maporma, classy, trendsetter eh. So, hindi lang ito Japorms, charming, confident siya. Malakas talaga yung dating niya. Alam mo yun, yung charisma niya, yung dating niya, whether ikaw yan o yung person na nakakadil mo. Okay, if this is a situation, Capricorn, dahil Queen of Wands yan, ibig sabihin na kailangan mong ito yung confidence mo to the max. Sabihin, slay na slay, kayang-kaya mong dalihin yung sitwasyon or kayang-kaya mong dalhin yung sarili mo dito. Ganon yung confidence level mo. Or ganon ka at home sa sarili mo, ka-comfortable on your own skin. Parang ganon yung sinasabi dyan. Ngayon, pwedeng you are dealing with a person who is malamig. Malamig ang dating. Hindi siya emotional kasi na person, si King of Swords. Oo, may pagka-cold, detached yung energy. Pwede rin may mga legal matters dito. Itong tao na to, napaka-precise niya. Madalang siyang sumablay or magkamali. Ganon ka-sharpshooter tong person na to. Ganon din siya katalino. Oh, very wise. Very contained. Contained itong tao na to eh. Reserved, cool. Hindi siya yung taong kakikitaan mo ng pressure sa panglabas, no? Ganun siya kakalmado. Okay, if this is a situation or advice, ang ibig sabihin niyan eh, kailangan na maging rational or logical doon sa situation na kakaharapin mo. Yun yung dapat na approach mo. Okay, pagdating sa 2 buwans mo, opportunity ito. Pwedeng may dalawang options dito, Capricorn. Oh, pwede kang mamili. May kinalaman to sa mga goals mo, opportunity, pag mga pinaplano mo. Oh, baka may mga ganyan-ganyan ka itong susunod na mga araw. Oh, andun na eh, may mga plano eh. Hindi ko alam kung ikaw yan o yung person mo. So, may mga pinaplano rito. May mga may itinerary na, kumbaga. Mamimili na lang. Ayan. Kasi may options talaga dyan. Pwedeng decision making kasi kailangan mong i-consider yung dalawang options mo. Kailangan mo mamili, no? Pros and cons, yung mga ganun. Ay, 7 of Swords. So,
Maring false person, pwedeng hindi siya, hindi mo ganun kakilala tong tao na to kasi pwedeng meron siyang tinatago. Hindi siya honest. Pwedeng ano ba tawag dito? Nagpipretend lang siya. Impostor, parang ganun. Basta may tinatago to. May sneaky person. Kasi may nag-i-spy sa'yo. Pwede rin naman yung nag-i-spy sa'yo yan, si Seven of Swords. Siguro. Kailan siya ano ba tawag yun? Kailan makakapuslit? Parang ganun eh. Pero basta nag-i-spy siya. Pwede rin naman kasing yan, deception or betrayal. Kasi nga may pagmamanipulate kaninang lumalabas dyan eh. Pwede rin naman. Pwedeng cheating, betrayal, kasinungalingan, ayan. Pagdating sa iyong 9 of Coins, reverse. So, someone who is trying hard, working hard, parang kailangan pang to the max pa yung effort para lang makuha kung ano naman talaga yung deserve na para sa kanya. No? So, parang may pagka-trying hard energy ito. I hope hindi ikaw to. Kasi pag sinabi nating trying hard, alam mo naman kung anong worth mo eh. So, hindi ka dapat maging trying hard. Yun yung energy na parang sinasabi dito eh. Parang binababa nitong taong to yung sarili niya dahil nagpapaka-trying hard siya doon. Hindi ko alam kung para ba sa pag-ibig yan or para sa kung ano man. So, know your worth kung ikaw yan. Huwag kang magpaka-TH or trying hard, Capricorn, okay? So, Capricorn, meron tayong itong last part ng reading mo. Maganda ka ng 4 na tanong. Short question lang, yung nasasagot ng yes, no, or maybe. Hindi kailangan magmadali. One time mo lang gagawin bago mo silipin yung mga kasagutan. Take your time. Mag-pause ka para makapag-meditate ka. And then, huhugutin ko yung mga sagot dito. Isa-isa sa 4 na katanungan mo. Okay? So, yan. I-pause mo muna. Ito yung sagot sa unang tanong mo. Many. Hindi ko alam kung yes ba ito or no. Hindi ko masabi. Pero ang mensahe dito ay marami. So, ibig sabihin, hindi lang isa yung pwedeng option mo. Kung option ito. Or maraming involved dito. Hindi lang isa. Ayan, yung mga ganyan. So, it could be maybe. Pwedeng maybe. Hindi ko alam eh. Depende kung anong tinanong mo. Question 2, ang sagot, maybe uli. Iba-ibang tanong yun ha. Iba-ibang tanong. Ito pang question 2 na. Ibang question na to. Ang sagot ay 50-50. May possibility. Pwedeng oo. Pwedeng hindi. Kaya nga maybe eh. No? May posibilidad. Pero hindi pa sure ball. Third question mo ang sagot, anything is possible. Ibang question to baka ma-confuse ka. Question 1, question 2, question 3. Ito yes na yes ito. Yes na yes. Question 4, sagot sa tanong mo. Timing ang binigay. Pwedeng maghihintay pa ng 1 year. Basta may 1 year. Either matagal nang nangyayari, 1 year nang nangyayari, 1 year nang meron, o kung ano man, or 1 year pa yung hihintayin. Okay, Capricorn. So, yan yung reading mo. Sana makatulong sa iyo to. Take care, God bless, at saka babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.